na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Magandang araw po sa lahat ng nakikinig dito sa Lihim ng Liham. Una sa lahat, gusto ko pong malaman ninyo, DJ Lindsay, na naimpluwensyahan po ako ng auntie ko. Kaya po, halos isang buwan na rin po akong nakatutok tuwing umaga sa Lihim ng Liham. DJ Lindsay, gusto ko lamang pong i-share ang kwento ng girlfriend ko. Gusto ko lamang pong ibahagi sa lahat ang kwento ng relasyon naming dalawa. By the way, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Carlo. DJ Lindsay, senior high noong naging kami ng girlfriend ko. First girlfriend ko siya, kaya sobrang mahal na mahal ko talaga. Ilang taon ko rin po siyang niligawan, pati ang parents niya, bago po niya ako sinagot. Mahal na mahal ko po ang girlfriend ko, pero sa tuwing nag-aaway kami, ay dumadating sa punto na nasasaktan ko siya physically. Nasasampal at nasisipa. Pero sa kabila ng lahat ng nagagawa ko sa kanya, hindi niya pa rin ako iniiwan. Hanggang ngayon, nagsistay pa rin siya sa akin. Gustuhin ko mang magbago, DJ Lindsay, hindi ko magawa. Sa tuwing nagagalit po ako, hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Matapos ko naman siyang saktan, naaawa po ako sa kanya. Hindi ko rin naman po siya ma-let go kasi nga, mahal na mahal ko siya. Kahit meron po akong naging malaking kasalanan sa kanya, yung bagay na sinubukan kong itago sa kanya. DJ Lindsay, nakabuntis po ako ng ibang babae nang dahil lamang po sa kalasingan. Nalaman niya rin po yun. Hindi siya nakipaghiwalay sa akin.
Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, hindi ko rin siya magawang iwan kahit meron akong ginawang kalokohan. Hindi ko rin naman po gusto yung babaeng nabuntis ko. Tsaka, hindi naman po ako sigurado kung sa akin ba talaga yon. Kasi yung pinsan ko, ginamit din yung babae na yun. Dumating po kami sa point na sobrang stress na po ako dahil sa nabuntis kong babae. Hindi ko na po alam kung paano pa matatapos ang problema ko. In the end, naging option na lang po nung girl na magsustento ako sa kanya. Kasi alam niya naman sa sarili niya na hindi ko siya kayang mahalin. Alam niya po na kahit ano ang mangyari, babalik at babalik pa rin ako sa girlfriend ko. Hanggang ngayon po, DJ Lindsay, kami pa rin ng babaeng pinakamamahal ko. 6 years na po kami. At hanggang ngayon ay sinusubukan ko pa rin pong maituwid yung mali ko para makabawi ako sa kanya. Sana lang wag siyang sumuko sa akin. Sana wag siyang mapagod sa akin. Lahat po ng gusto ko sa isang babae nasa kanya na. Wife material, mapagmahal, maasikaso, maganda, at mahal na mahal ko siya. Yun po yung rason kung bakit hindi ko talaga siya maiwan-iwan. Pasalamat na lang talaga ako at mahaba ang kanyang pasensya. DJ Lindsay, tanong ko lamang po, paano po ba ako babawi sa kanya? Muli, ako po si Carlo at ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. On 12 minutes after 9. Nako, Kuya Domingo de los Reyes ng Taguig City. Yung 500 pesos mo, may 2 minuto ka na lang para tumawag sa amin. Wow! Ikaw yung nanalo sa pang-cash or pang-cash on-air promo. Kaya naman meron ka na lang 2 minuto. Okay? 02-872-12429. 02-872-12429. Ang pinakasikat na FM. Energy FM. Good morning, Metro and Mega Manila. Ito po ang Lihim ng Liham, ang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. Ako po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Hi, Carlo. Alam mo, Carlo yung pangalan ng best friend ko nung elementary ako. Si Carlos Sakuma, kung nakikinig man siya. Oo. Hello po sa inyong lahat. Hello sa mga pangga na nakita na yung kanilang mga katuwang sa buhay. Pero syempre, hindi naman sila perfect. And may mga nagagawa silang mga kamalian, di ba? Kasi wala naman talagang perfect sa mundo. Pero hindi ko maintindihan kung bakit nga ba may mga tao na kapag sobrang galit sila, kahit mahal nila yung taong sinasabi nilang mahal nila, nagagawa pa rin nilang saktan physically. Diba, mga bakla? Uy, ayoko talaga kapag physical na violence. Ay, hindi ko talaga bet, di ba? Kasi paano mo masasabing mahal mo ang isang tao kung, di ba, sasampalin mo siya, kung tinatadyakan mo siya, sinusuntok mo siya. Wow!
Parang hindi ka tanggap-tanggap sa akin yun. Ang taong nagmamahal, hindi nananakit, lalong-lalo na physically. 'Di ba? Lalong-lalo na emotionally, 'di ba? Hindi ka sasaktan ng taong mahal mo. 'Di ba? Hindi ako naniniwala na may mga nagsasabi kasi na mas tumitibay daw ang relasyon kapag nagkakasakitan po ang dalawang taong nagmamahalan. May mga naririnig akong ganyan. Pero siguro yun yung way nila para mas ma-prolong yung relationship at masabi nilang oo, nagmamahalan talaga kami. Okay. Oo, pero talaga ba? Oo. Paano? Kung pagkatapos sinasabi mong mahal mo yung babae pero pagkatapos nyong mag-away may black eye siya sa mata. Paano? 'Di ba? Paano mo nasabing mahal mo ang isang babae kung pagkatapos mo siyang awayin 'di ba? Tumutulo yung dugo niya sa mukha. 'Di ba? Cannot be. Hindi ko talaga naiintindihan kaya patawarin niyo po ako when I say that. Violence for me is hindi acceptable talaga. Kahit anong level pa yan, kahit matagal na kayo o bago pa lang kayo, 'di ba? But Carlo, 'di ba? Hindi ka nga sinukuha ng jowa mo kahit sinasaktan mo siya physically, 'di ba? Ewan ko na lang talagang ang tindi ng helmet na pinagamit mo sa kanya. Grabe yung yung protection niyan sa ulo at hindi siya nagigising ha. Oo. Well, siguro nga talagang mahal na mahal ka niya. Meron kasi akong kilala din eh. Oo, hindi na po ako lalayo. Meron talaga akong kilala and very close to me. Nang beses siyang sinakta ng asawa niya. Oo, nakikita ko siya may black eye sa mukha. Sasabihin tumama lang sa gate. Ano? Binlock ayan ka ng gate? Paano nangyari yun? Diba? And ang explanation nung kaibigan kong polis, ang sabi niya may mga babae daw kasi na mas kumakapit. Diba? Mas nararamdaman nila yung paglalambing ba o yung pagmamahal na para sa kanila na binibigay sa kanila ng mga partners nila kapag after ng away ay nilalambing na sila. Diba? Yung tawag dito yung pagbawi ba nung lalaki. Kasi alam ng lalaki na nasaktan niya yung babae, di ba? Yung bawi after, yung reconciliation after. Wow! Yun yung mas nagugustuhan nila kasi sobrang napapasunod na yung lalaki dahil nga sinaktan sila, binlock ayan sila. Oo, ganyan. Kaya after ng lahat ng yon, pag nag-guilty na yung lalaki, hawak niya na sa leeg yung lalaki. Lahat ng gusto niya ibibigay na nung lalaki. Yun yung explanation ng kaibigan kong pulis. Sabi ko talaga ba? Kailangan pa siya magka-black eye bago niya mapasunod yung lalaki. Kaloka ka dyan, men. So sabi ko talaga, unacceptable for me yan. Oo. Pero hanggang ngayon, magkasama pa rin sila at mag-asawa pa rin sila. Wow! Oo, talagang matindi lang talaga yung pagmamahal nung babae dun sa lalaki. And same thing, yung lalaki, di ba? Sila pa rin naman, hindi niya pa rin sinusukuan yung babae. So, siguro ganun din yung kwento natin, no? Ganito rin yung kwento ni Carlo at saka ng girlfriend niya. Paano nga pababawi kahit na nakabuntis ka na ng ibang babae? Sabi mo, hindi ka naman sure kung sa'yo yung bata. Bakit susustentuhan mo? Bakit ka pumayag na magsustento? Hindi ka naman pala sure kung sa'yo yung bata. Nakakaloka ka dyan eh. O basa nga tayo ng mga comments muna dito. Sabi po ng mga pangga natin, sabi ni Arch, domestic violence and physical abuse is never okay in a relationship. You need professional help para malaman mo kung bakit ka ganyan. Kapag hindi mo gagawin ito, iiwan ka rin yan at hindi na babalikan pa. Diba? Ayan po ang sabi. Sabi naman po ni Marife Fidelis, Hoy Carlo! Oo, ikaw nga. Hindi rin makapalang feslak mo no? Mahal mo pero ginagawa mong punching bag? Kung mahal mo, palayain mo na si girl. May mas deserve pa sa kanyang pagmamahal kesa sa'yo. Diba? Uy, Gina G yung mga tao. O sabi naman, ni Waway o Lagbay, Hoy Carlo, tumino ka nga. Baka yung sana mo maging sayang yan. Baka mamaya magising ka na lang isang araw hindi ka na mahal ng girlfriend mo. Gina G kayo ngayong araw na to. Sabi ni Mickey Cuadras, Morning Madam Linz. For ate girl, bilib ako sa kanya. Pero Carlo, lahat ng pasensya may hangganan. At hindi okay na sinasaktan mo ang mahal mo tapos nananakit ka, diba? Meron naman talagang ganyan. Kung ako sa'yo, kumayod ka na lang. Kumayod at to the extent na yung ipon mo, maging sapat na at pakasalan mo na yung babae. Mag-settle na rin kayong dalawa. Magiging toxic na ang relationship ninyo at paghiwalay na lang din kayo from Mickey Urban Scooters ng Mandaluyong. Hello! Ganyan.
Sino pa yung mga nag-comment dito? Sabi dito, watching here in CDO. Sabi ni Oliver Naluhal at saka sabi ni Alvin sumulat, kaka-cellphone mo yan. Sabi naman ni Ate Glo, good morning DJ Beautiful Idol Lindsay. Grabe ka naman sir, wag mong saktan yung babae. Mahal mo pala, bakit ganyan ka? Di ba nananakit ka? Ang sakit yung sa lalaki, baka magamot ka pa sir. Baka daw may sakit si Kuya. Sabi naman ni Jeff, payo ko lang po kay Ate Girl, sabayan lang niya ang trip ng boyfriend niya. Mag-aral siya ng mixed martial arts para kaya niya palagan ng boyfriend niya. Mas maganda ang laban pero nagmamahalan. Ang taray, oo. Mas may referee sa gitna, di ba? Gusto mo yun, may scorer. Di ba? Paano nga ba makakabawi? Yan kasi yung question niya para sa atin. Una sa lahat, no, tigilan mo yung pananakit mo. Di ba? Una sa lahat, kung ano man yung mga sinasabi mo na kapag nagagalit ka, meron ka talagang attitude na nananakit ka, magkonsulta ka or kumonsulta ka sa doktor, no? Dun sa mga professionals. Kasi you have to manage your anger, di ba? Anger management. Di ba? Yung personality, baka may personality disorder ka din. Magpatingin ka sa sa expert, sa mga espesyalista. Pero totoo yan kasi may therapy para dyan eh. 'Di ba? Yung nanakit ka, yung hindi mo mapigilan yung sarili mo na manakit, 'di ba? Ganun 'yon. Kailangan mong mapigilan yan kung gusto mo talaga na tumagal kayong dalawa nitong girlfriend mo. Kasi ewan ko kung baka mamaya tumigil ka lang kapag wala ng buhay yung girlfriend mo. 'Di ba? Yun yung nakakatakot dun eh. Kasi minsan hindi mo alam dahil sa sobrang extreme ng anger mo, baka mamaya kung anong magawa mo sa kanya, 'di ba? May mga ganyang eksena. Yung tipong nasanay sila na binubugbog nila yung asawa nila. 'Di ba? Nag-trending to noon. Yung nasanay sila na nagbubugbugan sila, tapos di niya alam na wala na palang buhay yung babae, 'di ba? Ewan ko kung napanood niyo yun, yung CCTV yung nakakuha tapos sinampas ng pinagpapalo ng upuan. Oo, 'di ba? Sorry na po sa mga violence. Alam ko nag-trend yan, na talagang naging big scoop yan sa internet world, mga mahal ko Panggako baby ko. So wag mong isipin or wag mong hintayin na sanay ka ng bugbugin yung asawa mo bago mo pa ma-realize na, ay teka lang, kailangan ko na pala talagang magbago. Kasi hindi ka tanggap-tanggap yan, di ba? Buti nga walang nagre-report sa'yo, di ba? VAUSI, Violence Against Women and Children, di ba? Kung nagkataong naging kapitbahay kita at nalalaman ko yun, baka nireport kita agad. Sinasabi ko sa inyo, di ba? Oo, at ang batas ngayon, pinapanigan talaga ang mga babae, lalo na kapag may pruweba, no? Mas pinapanigan ng batas sa mga babae na talagang abused ng kanilang mga partners. Oo. Paano babawi? Baguhin mo yung sarili mo. Mag-promise ka dun sa jowa mo na magbabago ka. At when you promise something, you have to fulfill it, diba? Dapat mong i-grant, diba? Yung wish mo na magbabago na ako, na aayusin ko na yung sarili ko, i-grant mo yan. Kasi hindi lang naman yung jowa mo yung matutulungan mo with that yung sarili mo din. Kasi kapag meron kang anger problem or attitude problem, parang hindi ka pwedeng pakawalan di ba, sa professional world o kung saan man sa society natin. Kasi para kang walking time bomb. Anytime pwede kang magkalat, Anytime pwede kang sumabog. O threat ka sa sambayan ng Pilipino. Diba? Nakakaloka ka dyan sa part na yan. Good morning po, sabi ni Ate Feli Katapang. Lindsay watching from Batangas City. Good morning! Oo. Sabi ni Gigi, baka mapuruhan niya yung girlfriend niya. Diba? Exactly. Wow. My point. So magbago ka, yun ang paraan para makabawi ka sa girlfriend mo. Diba? Lahat ng pagmamahal iparanas mo sa kanya. Magpursigi ka sa buhay. Umpisahan mo sa pagpapromise sa kanya. Mag-usap kayo ng maayos. One-on-one, puso sa puso, bagang sa bagang. Diba? Aminin mo yung mga pagkakamali mo sa kanya. Sabihin mo na you are really sorry. Diba? You were wrong. How do you make it right? Diba? Yun daw yung pinaka-importanting parte ng pagsusorry. Sorry, I was wrong. How do I make it right? Aminin mo na meron kang, una sa lahat, mag-apologize ka. Aminin mo na nagkamali ka. Tanungin mo siya, tanungin mo yung sarili mo kung paano ka makakabawi sa kanya. Wow!
And of all people, ang masasabi lang namin I think in general, no, kung paano ka makakabawi dyan sa partner mo o sa girlfriend mo. 'Di ba? Considering lahat ng pagkakamali mo sa kanya. Pero alam mo, ultimately, ikaw lang ang makakaalam kung paano ka makakabawi dyan sa girlfriend mo. Kasi mas kilala mo siya eh. Kaming mga babae naman, kapag talagang mahal namin yung isang lalaki, talagang hindi namin kayo susukuan, 'di ba? Kahit nahihirapan na kami, kahit ang tingin na sa amin ng mga tao sa paligid namin ay patanga-tanga, ganyan. Kung mahal namin kayo, baliwala sa amin lahat 'yon. 'Di ba? Kailangan lang namin maramdaman at marinig mula sa inyo na babawi ako, na mahal kita, aayusin ko ang buhay nating dalawa, magpupursigi ako para sa ating dalawa kasi mahal na mahal kita. Diba? Yun yung very, very important. Miss Yel Bulyeser, good morning from Tondo. Hello po, Tondo, Manila. Gandang umaga sa inyong lahat. Diba? Sorry, I was wrong. How do I make it right? Wow! 9:24 na po nang nagmamagandang morning, mahal ko Panggako baby ko. Minsan sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao at sobrang pagmamahal na natatanggap natin mula sa isang tao, hindi natin alam na sumusobra na pala tayo, 'di ba? Minsan hindi natin alam na umaabuso na tayo, 'di ba, sa pagtatrato natin sa taong mahal natin. Pero ang maganda dyan, alam mo na nagkamali ka at handa kang bumawi sa kanya. That for me is real love. Narinig